Magandang umaga sa inyong lahat, sa aking mga mahal na subscriber. Balik tayo sa ating episode sa ngayon na tukis-tukis lang din to, pero may kahalagahan ang aking sasabihin sa ating lahat. Now, lagi natin naririnig na mahalaga ang contents ng dissolved oxygen sa ating mga alagang isda. Ang problema lang kung minsan may mga term sa English na mahirap natin maunawaan. Unless kung mag-aral talaga tayo sa school, doon may explain maaari ng ating professor yung mga tinatawag na katulad nito, algae. Ano bang nabubuhay doon sa like for instance sa ating freshwater pond. Mga creators na nandoon. Minsan mahirap din unawain kung ano ang mga ibig sabihin noon sa Tagalog. Kahit ako din na inaaral ko na, sinasaliksik ko na ng maigi, word for word, nahihirapan din ako. Pero sa ngayon, sa abot ng aking makakaya, ay bigyan ko kayo ng konti lang na background sa kung bakit ano ba ang naglalaro doon sa ating fish pond. Okay. Kung mag-aral tayo sa Google, ay ma-encounter natin ang tinatawag na phytoplanktons. Ito, marami ako dito, mga materials na nilagay ko dito, pero hindi to kumpleto lahat kasi nga shortcut lang lahat ang aking nilalagay dito. At may posibilidad na akin din to tapusin and then i-upload ko doon sa description mamaya sa video na ito. Okay. Kita nyo, ang word na phytoplanktons, mahirap din unawain yan. Kung ano, yan din talaga sa ating pag-aaral, pag-research, kung walang nagtuturo, mahirap ang ibig sabihin ng mga English term. Yun ang isang difficulty natin kung bakit minsan inaantok na tayo at hindi nagpapatuloy sa ating pagre-research. Pero sa akin, hindi ako tumitigil until such time na makuha ko kung ano ang ibig sabihin niyan. The moment na naintindihan ko ang isang bagay dito na nangyayari sa mundo, ay rest assured, unless ma-amnesia ako, hindi na yan maaalis sa utak ko. Dahil sasabihin ko sa inyo, ang iba na nakapag-aral, yes, they are well briefed, advantage or nasa ahead sila sa atin. Pero that doesn't mean na kung tayo ay hindi nakapag-aral, ay mag-stop na tayo sa pangunawa. It's not like that. So we need to strive and study hard dahil wala nga tayong alam sa mga terminologies eh. Huwag tayong mahiya. Katulad nito na sinasabi ko sa iyo, hindi ako nahihiya. Kahit ganito nang antas ko sa buhay, may edad na ako, pero still I kept on learning. Dahil nga nagka-interest ako dito sa aquaculture at siyempre kailangan ko aralin ang mga kunting-kunting mga terminologies. Like for instance, ano bang ibig sabihin ng phytoplanktons? Alam nyo ba na sa Greek pala nanggagaling ang mga salita na yan? Ay yung dalawa ha, phyto na nag-stand siya, ibig sabihin tanim, pananim, or sa English, plants, phyto. And then, ang plankton, P-L-A-N-K-T-O-N, yan ang ibig sabihin pala niyan sa Greek terminologies is wanderer or drifter. Ibig sabihin, kahit saan sila dadalhin ng agos, doon sila pumupunta. Kung baga, parang wala silang direksyon. So, iihipan lang sila ng hangin, punta naman sila doon. But, alam nyo ba, ang phytoplanktons na ito, like, for instance, algae, ay malaking tulong sa ating dagat at the same time sa ating freshwater na mga fish pond. Malaki. Dahil sila ay nag-produce din ng mga tinatawag na oxygen. So, kung palaliman mo ang pag-aaral, kung paano ba mag-produce ng oxygen
itong mga tanim, concentrate tayo sa phytoplanktons ha, ano pa sila nag-produce? Dahil yan pala ay byproduct, kumbaga waste nila ng kanilang pagluluto ng kanilang pagkain. Yung term na pagluluto is photosynthesis naman. O kita nyo, mahirap naman unawain yan. Ano bang ibig sabihin ito sa Tagalog? Ewan ko lang kung ano yan ang ibig sabihin. Basta, ang aking saliksik, ang photosynthesis ay a process ng kanilang consumption ng kanilang pagkain. Tandaan nyo, itong mga phytoplanktons na ito ay they are producer pala. Producer, nagpo-produce sila ng isang bagay, ng byproduct, which is oxygen, na yan ay kailanganin ng ibang creator diyan sa kanilang tinitirhan. So kita nyo na, mayroon din pala silbi ito, ang mga lumot. Kaso lang, sa katulad ng mga similar na mga bagay, kung marami na sila ay hindi na maganda. Hindi na sila maganda. Kasi nga, kung sobra-sobra na yan, ay alam nyo kung ano, they are the reservoir ng mga harmful bacterias. Yan sila. Sa nabasa ko dito, silang nag-harbor ng mga dumi na kung over na ang kanilang population, may term dito sa US na word, ang kanila is HABs, harmful algal blooms. Ibig sabihin, excessive na ang kanilang production, or tawagin na lang natin blooms. Ibig sabihin, ang blooms, sobra na talagang pagdami nila. Kinukubiran na nila ang mga fish pond. So, yun. Alam nyo ba, ano ang sunod yan na mangyari? Hindi na yan sila makatulong pag gano'n na ang nangyari. Ang resulta niyan ay magkakaroon na ng sila nang maghaharbor ng ng dumi. Lahat na dumi dito doon sa dagat, doon na nagtatago. At kung narinig natin ang red tide na worst na, nandoon ang mga talaba, kung ano man ang mga seafoods, doon din na kumakain sila ng mga full of bacterias na rin pala na mga algae, or tawagin natin phytoplanktons. So ang lahat na sobra dito sa mundo, extreme, ay hindi maganda. So alamin natin yan, diyan tayo kukonsentrate na kailangan, kung makita natin na dumami na sila, kontrolahin na natin. Iyon ang dapat. I-regulate na natin. So, nakakuha na ba kayo ng konting ideya kung anong definisyon ng phytoplanktons, ang photosynthesis? Ang photosynthesis, huwag natin palalayman yan. Diyan yan sa mga biologist at saka botanist. Sila ang expert, pero ang atin lang, layman's term. Ang photosynthesis, yun ang pag-convert ng sunlight at saka ano pa, CO2, kailangan din ng mga tanim yan, at doon lulutuin nila sa tinatawag nilang pigments sa kanilang dahon na kung makita mo ay green, ang tawag naman doon chloroplast. O kita mo, dami-daming term, hindi natin minsan maunawaan yan. Pero dahil nga fresh ka pa sa akin, dahil nag-research ako, madaling araw pa, naka-monitor sa akin utak, nandito sa utak ko. So ang pigment na yan, which tinatawag chloroplast, and then kung ang pagluluto niya, kung ang kusina niya, kung baga, ng dahon na yon ay tinatawag naman chlorophyll. Doon lulutuin yon ang mga kinailangan niya na mga ingrediente, like for instance ang CO2, then ang mga ano pa, may sinabi ako sa iyo kanina, sunlight. Ang sunlight is full of energy yan, na tayo din, nangangailangan din tayo ng sunlight. Okay, and then marami pa maaari doon, yung carbohydrates or CO2, no, na-mention ko na. So kailangan nila yon, at ang kanilang byproducts, I mean waste, ay yun ang oxygen. Sila din, nagakonsumo din sila ng oxygen ha, kung dumami na sila. So kailangan i-regulate natin. Nandito sa akin mga materials na ito, nandito nakalagay. So hindi na tayong mag-concentrate ng kung ano-ano pa mga terminologies dyan. Ang kailangan lang, pahapyaw-hapyaw lang, konti lang, dahil hindi naman tayo expert talaga eh. Konti lang tayo na nag-aaral. Alam nyo ba kung bakit dito ako sa loob ng greenhouse na ito? Dahil
maingay doon sa labas. Siguro nakipag-inom sila doon. Ano bang araw ngayon? I think Sunday pala. So yun, marami dyan nagainom-inom. Wala naman sila na iniisip eh. Ang akin, iniisip ko yung aking pinasok nito na bago, ang Aqua. And then, siyempre, na-press ako sa pag-aaral na nito dahil challenge ito. Hindi ako titigil na hindi ko maging matatag at talagang makukuha ko kung ano ang mga bagay-bagay na yan na nag-exist dito sa kanilang nilalangoyan. So ngayon, katulad nitong atin sa tangke, sa Trapalpan, it is controlled siya. But napakarami din tayong i-implement yan. Napakarami dyan. Dahil wala silang exchange ng sa kapaligiran. Walang nature na nag-i-exist dyan. Ang atin, puro artificial lahat ang ini-introduce natin. So, okay. Sana ba tayo sa sunod? So, okay. Dito na tayo sa dissolved oxygen. No? So, ano ba ito ang dissolved oxygen? Yan minsan hirap din unawain. Pero ito lang ang inyong i-imagine. Wala ako dito baso. Like for instance, ang oxygen hindi natin nakikita. O2. O2 sa chemistry. O, letter O, and then 2 na number sa ilalim. O2, parang subscript. Okay, that is oxygen. Now, hindi natin makikita eh. Pero ang asukal, nakikita natin. Kung magtimpla tayo ng kape, nakikita natin ang asukal. Ngayon, ang term na dissolve, ibig sabihin, dissolve means mag-mix siya ng isang properties ng atom. So, ang oxygen, it is like sugar. Sa atin, example So, kung magkape tayo, ang sugar, nilalagay natin doon sa ating cup. Then, i-mix natin para malusaw siya. Ganon. And then, tunggain na natin. Ayun ang na-dissolve na siya. Now, itong hangin ay sa guni-guni lang natin, pero nag-exist sila. Ang hangin, may mga molecules yan. May molecules at ang oxygen, kailangan ng mga isda. Like us. Kasi kung walang hangin, ay sos, tudas na tayo. Kung walang hangin, hindi tayo magtatagal dito Segundos lang. Kung ano na tayo? Kapos na tayo. At matutudas talaga tayo. Ganon din ang ating isda na kapag wala ng dissolved oxygen na humahalo doon sa kanilang nilalangoyan, ang mangyari ay fish kill. Ayan, fish kill. At samahan pa ng mga phytoplanktons na puno ng mga microorganism na mga bad. Doon, naghahalo-halo na sila at tinatawag nila fish kill. Lumulutang na lang. Okay. Now, ano ba ang mga kailangan nating titingnan with regards to the study of dissolved oxygen? Tandaan natin kung ano ba ang mga factors na nagapahina nito at nagapalakas nito. Okay. Una, number 1, 3 lang ang na-mention eh. 1 is temperatura. Okay, basahin natin ng konti dito Temperature determines water capacity to hold oxygen. May term naman sila dyan na kung minsan mahirap-hirap din unawain. Ang word na saturation. Siguro naintindihan na yan ng mga expert. Saturation, ibig sabihin yun ang 100% full capacity ng tubig na humawak ng dissolved oxygen. Temperature determines water's capacity to hold oxygen. Okay. Cold water generally holds more dissolved oxygen. So, ang cold water daw, katulad sa akin dito, manangganda. Kasi mababa-baba. Hindi siya sa 30. Only 27, maximum 29. Okay. However,
once water temperatures drop below freezing and the water turns to ice, oxygen becomes unavailable to most organism. Aba, delikado din pala kapag below freezing. So, below 0 degrees. So, imagine, may karon din pala ito finding sila. Then, ibig sabihin na ang capacity to hold ay mataas kapag malamig ang tubig. Pero, reverse yan kung mainit ang temperatura. Okay, sunod natin. Okay. Warm water holds only 7.4 milligram per liter of dissolved oxygen at 32 degrees. Oh, kuha nyo, 7.4 milligrams lang per liter. And then, whereas in 7 degrees water can hold at 11.9 milligrams per liter. Napaliwanag ko na sa inyo ano iyang unit na yan, milligrams per liter. Sa aparatos lang natin yan. At mayroon akong kararating dito, maya-maya i-unbox natin yung dissolved oxygen meter. Yan, may sensorya sa dyan. Hindi na natin yan diskubrihin. Hayaan na natin yan ang mga dalubhasa. Paano nila yan sinukat. Pero, ang terminologies na milligram per liter ay pantay lang yan sa parts per million na napaliwanag ko na rin. 1 part per million, equivalent niya dyan ay 1 milligram per liter. Ang 1 milligram, hindi ba milligram is weight? And then, over liter. Ang liter na ito is sample ng tubig. So, sa bawat 1 liter ng sample ng tubig, kailangan mayroon siyang sukat dyan na weight. Ang milligram sukat yan milligram na ganito. So, alam nyo, ang ikakbubuhay ng isda, kailangan 5 milligram per liter. Kailangan ng sukat. Maganda pa kung tumaas. Pero ang kanilang boundary ay kailangan 5. Okay. Mamaya, punta tayo kasi may diagram din dito. Okay? Dahil nandyan na tayo sa discussion na yan, puntahan na natin. Hindi nyo to makita, pero kung makita nyo, ay ito. Hindi nyo ako makita. Ito, 5. Okay. Lalapit-lapit ako, ha? Lalapit-lapit ako. Ito. Nandyan. I don't know kung makita nyo ito, ha? Wala kasi ako kasama dito. So, yan. Ayan. So, and then, ang nakalagay dyan is, isa lang ang isda sa between 4 and 5. Ito, 4 and 5. Yun, milligrams. ppm yan. Pero pareho lang ang measure na yan. 4 and 5, isa lang siya. Pero kung 5 to 6, ay dalawa na. Kung 6 to 7, ay tatlo na. Between 7 and 8, ay 4 na. At 8 to 9, dumami na, 5. At then 10 na ppm ay dumami na talaga. Okay. Dito naman, mayroon din, pareho lang naman to ang acceptable for spawning and growth is nasa 6 and 7 ppm. And then supports abundant fish population dito sa 8 and 9 pataas. So, kita nyo, ha? Okay? Mamaya, i-upload ko rin yan kasama sa description. Okay? Ito na tayo. Dito na tayo kasi hindi pa ko umiinit sa pagdidiscuss Okay, now, may ideya na kayo. Hindi haka-haka to. Research ito. At nandyan, nakasaad na kailangan hindi bababa sa 5 milligrams per liter ang ating dissolved oxygen. Okay. Ang sunod na factor na ating tandaan ay yung salinity ng tubig. Anyway, kung freshwater tayo, no problem na tayo dyan kasi ang salinity dyan, 0 sa tingin ko lang. Kung mayroon man alat-alat ko, konti, o negligible. Okay, salinity. At ang sunod ay atmospheric pressure. Ano ang nakaka-epekto sa kanila? Ang factors, one is temperature. Kung bababa ang temperature natin, ibig sabihin, makaretain siya ng malaking dissolved oxygen.
And then, salinity, 0 naman tayo. Kay freshwater man to, tilapyahan to. And then, next is, nasa atmospheric pressure. So, kung ang lugar mo ay mataas, well, hindi siya makakompare doon sa mababa na sea level dahil ang mababa ay makapag-retain ng mataas na dissolved oxygen. Okay. So, hindi ko na to ititik up kasi mahaba-haba to. Baka antukin na kayo at talagang hindi kayo magpatapos na ng aking video. So, sa ngayon, punta na tayo dito guys sa ating unboxing ng ating dissolved oxygen meter. Hindi talaga to, kararating lang nito eh. Kararating lang. So, titingnan natin kung ano ba ang laman nito. Kung ano. Okay. Ayan, may karton-karton pa. Yan muna. Oops, wala na. Okay. Yan. Tingnan natin. Oh, guys, oh. Yan. Yan, nakita nyo? Kita nyo yan? Dissolved oxygen analyzer. Okay. Yago to eh. Yago. Product ng Yago. Pwede ito maano sa Bluetooth. Kapag ilagay mo na, then i-concentrate mong Bluetooth. Yan. Ito sa guys. Ito siya. Ilapit-lapitan ko. Pero I don't know kung makita nyo pa ako. Ayan siya oh. Oh. So, sigurado ito, pang calibration to, itong liquid na ito. Kakalibrate kung paano mamaya. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ilan ang reading ng akin. Ayan lang siya. Oh. Yan. Tapos, ito ang sensor niya sigurado. Okay. Yan. Oh. Sensor. Okay. So, simple lang. Oh, wala na. Mga extra na to na coupling niya. And then, ito, pang calibration sigurado ako nito eh. Oh, electrolyte fill solution. Oh, yun. Yan. Babasahin ko pa ito kung anong use niyan magamit. So, mamaya guys. Oh, baka rin din mo makita. So guys, mamaya ipakita ko sa inyo kapag oras na mag-reading ako. Ako lang kasi mag-isa dito. At ang aking tao naglilinis doon. Naglilinis ng konti, pinalinis ko siya. Okay guys, take care. At mamaya ulit ipakita ko sa inyo. So, I hope na mayroon kayong kukuha dito sa aking lecture na ito. At sabay-sabay tayo na matuto dahil habang tinitik up ko ang mga ito ay nakakakuha ako ng kahit papano. So mamaya ipakita ko sa inyo doon pag nandoon na ako at maipakita ko sa inyo kung ilan milligram per liter ang tubig ko doon sa pan. Okay guys, mamaya wait nyo. Bye!